Ang isang skyscraper o mataas na building na maraming palapag, kapag itatayo ay kailangan ng daang talampakan para makagawa ng isang matibay na pundasyon na susuporta sa kabuuan ng gusaling mahigit 50, 70, 100 palapag ang taas. Kailangan munang magbuhos ng konkreto at magtayo ng mga bakal na poste sa loob ng maraming buwan. Pero pagkatapos noon, magsisimula ng gumawa pataas at pag nagsimula na yon, mabilis nang makikita ang pagtaas ng building. Ikinukumpara ng Biblia ang pamumuhay Kristiyano sa pagtatayo ng isang gusali. Kung paanong may kabanata ang pagtatayo ng gusali, may mga kabanata rin ang paglago ng isang Kristiyano. Ang paghahanda ng pundasyon, ang karanasan ng pagliligtas ay simula ng isang proseso ng paglago na magtatagal ng buong buhay natin. Ang tagumpay ng ating pamumuhay Kristiyano ay nakabatay sa tibay ng ating espiritual na pundasyon. Sinasabi ni San Mateo sa kanyang aklat sa Kabanatang 7, talatang 24 hanggang 27, kaya nga, ang sino mang dumirinig sa mga pananalita kong ito at isinasagawa ang mga ito, ay maihahalin tulad ko sa isang lalaking matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan at bumaha, umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi bumagsak. Ito ay sapagkat itinayo niya iyon sa ibabaw ng bato. Ang bawat isa na dumirinig ng mga pananalita kong ito at hindi isinasagawa ay maihahalin tulad ko sa isang lalaking mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Bumuhos ang ulan at bumaha, umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon. Bumagsak ito at lubusang nawasak. Sinasabi dito na ang buhay Kristiyano na itinayo sa matibay na pundasyon ay makakalampas sa mga bagyo ng buhay. Ang matataas na gusaling nakatayo pa rin hanggang ngayon ay may matatag na pundasyon. Mas matibay tumayo ang mga mananampalatayang naghahanda ng matibay na pundasyon kaysa mga hindi nakapaghanda ng matibay na pagbabatayan ng paglago, lalo na sa mga tulad ng ganitong panahon at sitwasyon na tayo ay nasusubok. Ang pundasyon na ito ay meron pong 4 na bahaging may kaugnayan sa isa't isa at atin po itong pag-aralan. Una, ang pakikipag-ugnayan sa Diyos o yung relating to God. Sa John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang tanging Diyos na totoo at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang buhay po na walang hanggan ay tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Napakagandang isipin na gusto ng Diyos na mayroon tayong kaugnayan sa Kanya na hindi matatapos. Napakagandang balita na hindi kailangang maghintay ng mga mananampalataya na makarating pa ng langit para maranasan ito. Nagsimula na ang relasyong ito nang ipagkatiwala natin ang ating buhay kay Kristo. Mahirap ang ating sitwasyon ngayon.
Nalilimitahan tayo sa mga pagtitipon at gawain. At tila maraming Kristiyano ang kinakikitaan ng panghihina dahil hinahanap nila ang mga nakasanayang pagsasama-sama at maghihintay na lamang kung kailan manunumbalik ang dating normal. Subalit, kailangan nating pag-ukulan ng pansin ang ating spiritual na kalakasan sapagkat ito na lamang po yung ating mapanghahawakan. Sapagkat ito yung ating pinaghuhugutan ng lakas, lalo't higit sa tulad ng ganitong bagyo ng pandemya. Meron pong mga praktikal na paraan na makakatutulong sa atin upang maging mas maganda ang ating relasyon sa Diyos at magpatuloy ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Baka po nakalimutan nyo na ang inyong mga personal devotions. Isang tahimik na panahon, bawat araw na nakalaan para sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia at pagbubulay-bulay. At pwede po natin gamitin ng ating upper room na ipinamimigay natin. Isa pang aspeto ng pagpapalago ng relasyon sa Diyos ay ang pagsasama-sama. Pero dahil hindi natin magawa ngayon ang physical o ang face-to-face gathering, gamitin muna natin ang pagsambahay. Maaari nating sambahin ng Diyos saan mang lugar at anumang oras, sa maliit man o malaking grupo. Ang pagsamba ng sama-sama bilang pamilya na ating ginagawa ngayon ay nagpapalalim at nagpapalago sa ating kakayahang makipag-ugnay sa Diyos. At dagdag pa dito sa pagpapala ay ang paglalim ng samahan ng bawat pamilya. Dapat bigyang prioridad ang pagsambahay. Kung paano ang pagpunta sa church tuwing araw ng linggo ay gayon din pinaghahandaan ang pagsambahay. Hindi pwedeng nagpapagsambahay habang nagluluto. Hindi pwedeng nagpapagsambahay habang naglalaba. Nagpapagsambahay habang nakahiga. Nagpapagsambahay habang kumakain o may iba pang isinasabay na gustong gawin. Nagpapagsambahay habang nagbabasa ng notifications sa Facebook. Huwag natin sabayan ng ibang gusto nating gawin nang walang relasyon sa ating pagharap sa pagsamba sa Diyos. Kailangan tayo ay nakaugnay. Focus tayo sa pagsambang nakatuon sa kadakilaan ng Diyos at may kasamang pag-awit, panalangin, pag-aaral, may Sunday school lesson, pakikinig sa pangangaral. Ito ay makakatulong sa paglalatag ng matatag na pundasyon. Pangalawa, ang pakikipag-ugnayan sa kapwa Kristiyano, relating to other Christians. Inilagay tayo ng Diyos sa tinatawag na spiritual family. Ang iglesia, para palakasin ang ating loob, protektahan tayo, ituwid tayo, gabayan tayo, at alagaan tayo. Sa Hebreo, Kabanatang 10, talatang 24 hanggang 25, ganito po yung sinasabi, isaalang-alang natin na magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa patungo sa pag-ibig at mga mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon katulad ng iba na may ganyang kaugalian. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na inyong nakikita na nalalapit na ang araw. Alam po ninyo mga kapatid, noong unang siglo ay kakaunti ang mga iglesia na meron pong sariling gusali. Karaniwang nagtitipon ang mga mananampalataya sa mga bahay nila para mag-aral ng Biblia, manalangin at mag-fellowship. Sa ating kalagayan ngayon, wala tayong ibang paraan upang gawin ito ng sama-sama maliban sa digital platform. At ito ang sinusubukan natin ngayon at ginagawa. Kung may pag-anyaya sa atin na makibahagi at makiisa, tayo'y sumama. Halimbawa sa isang Zoom fellowship
o anumang online application na ginagamit para makita ang isa't isa, magkakumustahan. Kung kulang ang kaalaman sa pagpindot, tawagin ang anak o ang apo, pihong alam na alam nila yan. Ang mundo ay nasa dulo na ng kanilang mga daliri. At sa ganitong paraan, nagpapatuloy tayong nakikipag-ugnayan sa ating kapwa mananampalataya. Magkakasamang nag-aaral ng Biblia, nananalangin para sa isa't isa, nagbabahaginan ng mga personal na karanasan, ito ay nagpapatibay ng malapit na mga ugnayan. Alam niyo yung terminong life coaching ay inimbento sa konteksto ng negosyo, kung saan sasanayin ng isang batikang executive ang isang nakababatang kasama tungkol sa kalakaran sa negosyo. Subalit matagal na panahon pa bago makilala sa daigdig ng komersyo ang konsepto ng mentoring. Naroon na ito sa mga komunidad ng mga mananampalataya, kung saan kilala ito bilang discipleship o one-on-one discipleship. Sa konteksto natin, ito ay isang intentional o sinasadyang palaguin ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang bagong Kristiyano at isang mas matanda, ang nagsisilbing halimbawa, modelo ng pamumuhay Kristiyano. Sumasagot siya sa mga katanungan ng nakababata, nagpapayo, at tumutulong sa kanila na mas nakababata sa pananampalataya upang hindi mawala ang pagtuon sa mga prioridad ng paglago. Christians who do not have connections with other Christians tend to stop growing. Pangatlo, mga kapatid, ang pag-unawa sa katotohanan, understanding truth. Isang mahalagang prioridad para sa paglago ay ang pagkakaroon ng lumalawak at lumalalim na pagkaunawa sa mga katotohanan mula sa Diyos. The Bible is the book of truth for Christians. Meron pong mga partikular na paraan para magkaroon ng karagdagan pang unawa sa mga pangpundasyon na katotohanan. Alam po ninyo, mahalaga ang mga aralin na nagtuturo sa atin ng sistematikong paraan ng paglalatag ng mga pangyayari sa panahon na ang Biblia ay nasulat at kaalinsabay ng panahon, pangyayari at paghahari ng mga pinuno ng lipunan. Ganito ang ginagawa ng ating Sunday School teacher. Isang serye ng pag-aaral na kung saan ipinapakita ang katotohanang hindi kathang-isip kundi totoong nangyari at naganap sapagkat may patunay, batayan at pinaghandaan. Ang Wesleyan quadrilateral na kung saan ang paggamit ng Biblia ay mahalaga. Tradisyon, karanasan at ang maayos na pag-iisip o yung reasoning ay balancing na ipipresenta sa atin ang ating mga aralin. Kung kaya't hindi tayo umuuwi o natatapos nang hindi natin nakikita ang katotohanan. Ang iyong church ay magandang pagkukunan ng kaalaman. At ito ay available sa ating online ministry. Nasa iyo na lamang kung ito ay iyong pag-uukulan ng pansin. Mahalaga ito sa paglalatag ng pundasyon ng iyong paglago. Yung pang-apat at panghuli, ang pagsasabuhay ng katotohanan, applying truth. Sabi nga ng aking nabasa, it is only truth that is obeyed or applied to our lives that changes us and causes growth. Ang kaalaman ay dapat sinusunod at isinasabuhay.
Pinaalalahanan tayo ng aklat ng Roma sa kabanatang 12, talatang 2, huwag ninyong iayon ang inyong mga sarili sa kapanahonang ito. Sa halip ay magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Ito ay upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang buhay na nakatalaga sa pagsunod sa Diyos ang siyang binabago ng katotohanan. Kapag ang ating mga pag-iisip ay nabago sa ganitong paraan, tunay na mauunawaan natin ang kanyang kalooban at sa gayon ay maisa sa katuparan natin ito at ang lahat ng mga bagay na ating natutunan. This is more than just knowing the truth. It is actually doing truth. Ang mataas na building ay tunay na kamangha-mangha. Subalit kailangang maghukay ng malalim para tumaas ng husto. A maxim of Christian life asserts that you can only grow as tall as you grow deep. Ang paglalatag ng matibay na pundasyon ay nangangailangan ng panahon at pagsisikap, pero sulit ang resulta o resultang mga pagpapala. Para mailapat sa totoong buhay ang katotohanan na natutunan natin, kailangan natin ng mga karanasan na magbubunga ng pagpapatibay ng ating pundasyon at sa panahong ito na tayo ay nasa ating mga bahay, ang mga partikular at praktikal na paraan ay ating subukan upang hindi tayo huminto, hindi tayo manamlay, hindi tayo manghina sa ating buhay espiritual. Sa kabilang banda, kulang din ang pagsasagawa lamang ng mga bagay na ito kung wala tayong commitment mula sa ating puso na lumago. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na biyaya at pagpapalang tinatanggap at tatanggapin po namin mula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, sa amin pong pagsasama-sama sa aming mga tahanan ay maranasan po namin, Panginoon, ang patuloy mong pag-iingat, proteksyon, at pagpo-provide ng lahat po naming pangangailangan sa araw-araw. Isinasama namin, Panginoon, sa aming mga panalangin ngayon, ang amin pong mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Lalo't higit, Panginoon, sila na dulot ng pandemyang COVID-19. Sila, Panginoon, na nakikipaglaban, na naroon sa mga ospital, nasa mga quarantine facility at nasa kanilang mga tahanan. Dalangin ko po, O Diyos, na bigyan mo po sila ng lakas ng loob at mangibabaw, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo upang mapagtagumpayan po nila, Panginoon, ang mga pagsubok na ito. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maglaan sa kanila ng lahat ng mga resources upang makatugon sa kanila pong mga pangangailangan. Ganon din, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga nagdiwang at nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Panginoon, pagpalain mo po silang lahat. Patuloy mong ingatan, gabayan, samahan sa panibagong taon na paglalakbay nila sa buhay. Kung papaano mo sila pinagpala sa nakalipas na taon ay higit, O Diyos, na pagpapala ang maranasan nila ngayong taon na ito. Dalangin din po namin ang lahat ng mga sumapit sa kanilang mga wedding anniversary. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon, at patuloy mo po silang buklurin
ng pag-ibig na nagmumula sa iyo at pag-ibig na siyang ipinaparanas nila sa isa't isa. Ganon din, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, nasa ibayong dagat. Dalangin po namin, Panginoon, na kung papaano mo, Panginoon, sila pinagpapala sa araw-araw ay higit, O Diyos, sapagkat sila po ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, nag-iisa, walang kasama, yung mga pamilya nila ay naririto. Dalangin ko, Panginoon, na ang kaaliwan na lagi sa panahon na sila ay nalulungkot at nangungulila, Ikaw, O Diyos, ang laging nilang maging kaaliwan. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Ganon din ang mga maliliit na mga bata, Panginoon, na higit naming hindi nakakasama, lalo't higit, Panginoon, sa loob ng isang taon. Nasa kanilang mga tahanan lamang. Panginoon, sa kanilang paghahanda para sa panibagong school year, Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng karunungan sa kanila. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa kanila at lumaki po sila ng may karunungan na nagmumula sa iyo at patuloy, Panginoon, na maranasan din po nila ang kalusugan at kalakasan ng kanilang mga katawan. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mong pagpapala na ipinaparanas sa Dakay Pumbo United Methodist Church. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalawig mo ng kanyang ministeryo. At dalangin ko, Panginoon, na ang lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito ay magmumula sa iyo at gagamit ka, Panginoon, ng mga tao upang sila, O Diyos, ay maging daluyan ng pagpapala upang ang iglesyang ito ay magpatuloy. Maraming salamat po, Panginoon, at hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makipagpalitan po tayo ng pakikipagpayapa sa isa't isa. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo. At ngayon, inyong tanggapin ang masaganang biyaya ng Diyos amang sumasalangit, ang pag-ibig, ang pagliligtas ni Jesucristong ating Panginoon, ang tanglaw, ang kaaliwan ng banal na Espiritu, ang siya nawang sumainyong lahat, mula ngayon at magpakailan paman. Amen.